Apayao, isang probinsya sa rehiyong administratibo ng Cordillera sa Pilipinas. Ang Apayao ay kilala sa napakagandang ligas na yaman, mayamang kultura at mainit pagtanggap sa mga bisita. Hi Scoopers! Andito tayo ngayon sa Luna, Apayao at para imbitahan tayo sa mga tourist attractions at sa mga maganda na pwedeng ma-experience of course dito sa Luna, Apayao. Kasama natin ang kanilang Tourism Operations Officer, Sir Terence Grande. Sir Terence, kamusta po? Okay lang din naman po. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng invitation po namin na makakausap po kayo para po sa Luna, Apayao. Sir, pwede pong kwentuhan nyo kami ng about sa Luna, Apayao po? Unang-una, wine-welcome ko po kayong lahat at inaanyayahan ko po kayong pumasyal dito sa Luna, Apayao. Ang Luna, Apayao po ay isa sa mga munisipyo ng Apayao Province. Isa sa mga pinakabatang probinsya ng buong Pilipinas at dito rin matatagpuan yung ika-4 na bioreserve ng buong Pilipinas. So ito yung bioreserve of Apayao. Kung kayo po ay first time pa lang na pumunta dito sa Apayao, dito nyo po may experience ang total na tourism experience. Pagdating sa pagkain, meron po tayong mga native at mga dito lang din matitikman ng mga pagkain. Naman po sa mga attractions, meron tayong mga caves, meron tayong mga falls. Kung gusto nyo ng medyo connection sa kasaysayan, meron po tayong Marag Hero Shrine na makikita na isa sa sikat noong panahon ng 80s at 90s na lugar dito sa Pilipinas. And then kung gusto nyo din po ng kultura, experience yung culture ng mga tao, meron po tayong pwedeng puntahan. Nandyan po yung village ng mga kapatid nating Agta at meron din pong mga village ng mga kapatid nating mga Isnag na nag-o-offer sila ng mga pagkain at na-experience nyo doon yung kultura ng Isnag pagdating sa pagkain, sa pananamit at ganoon na rin sa kanilang mga sayaw. Pagdating din naman po sa lugar na pupuntahan, karamihan dito mga adventures na ang pwedeng puntahan. Kaya mas reserve po siya or mas angkop po siya doon sa mga medyo malalakas pa yung katawan at medyo titigas pa yung mga tuhod. Siguro additional na lang is bukod dun sa Marag, and meron din tayong guys na Lusok Cave na pupuntahan with of course yung mga nabanggit ni Sir Terence na mga tourist destinations and many more aside sa mga nasabi ni Sir. It's for you to be here to experience Luna, kaya kailangan nyo talagang pumunta. So with the help of the tourism office guys, pupuntahan natin, makikita nyo yung mga pinagmamalaking or ilang sa pinagmamalaki nilang tourist destinations dito sa Luna. When it comes to people of Luna, Apayao, what would be also the unique and difference na makikita po? Magagalang po yung mga tao namin dito sa Luna. Hindi po kayo mag-aatubiling pumunta dito. Ayun guys, kailangan ko ding i-highlight nyo na katulad nga ng sabi din ni Miss Jane, sobrang galang ng mga tao dito and mahiyain na they say nga na dahil sa sobrang respect nila sa'yo, kapag mas maganda kapag nag-reach out ka sa kanila, you will know how friendly they are. So wag kayong mahihiyang makipag-usap sa mga locals dito because they are very welcoming. Ngayong June po, magkakaroon ng yung 3rd Manlalon Festival ng Luna. Ito po yung festival na wherein ito po ay patungkol sa mga farmers ng community na kung saan ay sila yung backbone ng community natin. Ayun po, so tamang-tama. Ngayong parating na June is may festival kayong pupuntahan dito sa Luna. Na-embrace na rin po namin yung pagkain ng mga kapatid nating Isnag na isa rin sa mga minorities dito sa Luna, yung maanghang. So yung mga pagkain namin dito is parang fusion na siya ng Ilocano at saka Isnag na pagkain. Like for example, yung Miki namin is meron na siyang special twist, yung pinalatan at saka pinaltip na toppings ng Miki. Yun po, isang special na pagkain po yun.
Yun guys, so yun yung natikman natin na napakasarap na Mickey. Kaya naman, pumunta talaga kayo sa Queen's Sansiteria. Thank you so much po for welcoming us. And I'm so excited po to try recommended places nyo po. Yung mismong people, culture, and food pa dito sa Luna, Apayao. Maraming salamat po sa laman. Doon po pala sa mga naghahanap ng mga lumuden items o yung tinatawag na inabel. Dito po sa Luna, Apayao ginagawa yung mga yon. Especially ngayon na yung mga uniforms po natin dapat ay Asian inspired. So dito na po kayo bumili. Marami po tayong supply at murang-mura lang po. So, kung pupunta na rin kayo dito, if you want to try yung kakaibang kasuotan, inspiration, syempre sa culture natin, hanapin nyo na rin yan dito sa Luna, Apayao. Hello po. Siya yung oldest weaver dito sa Luna. 89 years old. 89. Nag-weave pa rin siya. Sinuot mo na yung thread dyan. Para may hihilain na ganyan. So, meron na siyang isang thread na nakapag-ambag dito. And then ulit, ibabalik yan. Ginagano naman, pati dito. May nadagdag na naman na isang thread. So, itong thread, ginagawan natin sila ng ganyan. And then, mag-weave sila. So, hindi naman nila problema yung market kasi LGU na yung pumupunta sa kanila. Binabayaran per yard yung gawa nila. So, kami naman sa LGU, kami na yung nagbebenta sa outsider. Pinapatulungan lang namin siya ng 10 to 50 pesos. Parang ano na rin yun, administrative expenses na lang din ng munisipyo. Tsaka additional revenue na rin ng munisipyo. Basta importante lang is may tulong sa kanila and then lumaki din yung income ng family. Kaya scoopers, tangkilikin natin yung lokal at gawa sa puso. At saka may naitutulong tayo sa community. Scoopers, kasama natin ngayon si Auntie Sunny, ang pinakamatandang naghahabi ng abel dito sa Luna, Apayao. Hello po, Nay. Magandang araw po. Ilang taon po kayo na nagsimula po kayong maghabi po ng abel? 1979 kami nag-umpisa, tuloy-tuloy na yun, sir. Hanggang ngayon ay ginagawa ko. Ngayon matanda na ako, may nakapagmana na rin. Yung manugang ko, saka naturuan ko rin yung mga pamangkin ko dito, mga apo. Kaya marami kami na ngayon, sir. Salamat po, Nanay, sa pag-embrace po ng culture natin sa paghahabi. Alam po namin na binibigay niyo po yung puso niyo. Siyempre po yung pinamana niyo pa rin po. So yun guys, kaya support natin. May natutunan din kami ngayong araw, honestly, ng team ko ni Joms. Thank you po, Nanay. Maraming salamat po. Walang anuman, sir. Thank you po. Ito yung ating finished product na abel. Ang Luna ang pinakamalaking producer ng abel dito sa Apayao. So, may mga finished products din kami dito by Miss Nay Africano. So, ito pong mga machines na to, sir, is bigay ng DTI under doon sa kanilang common service facility na tumutulong din sa mga weavers na to para sa ganun. Hindi lang sila mag-concentrate sa pag-weave, value addition na rin yung ginagawa. So, meron na silang mga basket, mga bags, may mga women's accessories na rin na produkto nila. Para sa ganun, yung mga ayaw ng cloth, at least may iuwi man lang na mga accessories, mga panregalo, gano'n, pampasalubong dun sa mga nakikita nila. So since nauso guys yung may ethnic touch na fashion ngayon, pag pumunta kayo dito sa Luna, Apayao, ayun guys. Pero saan nga, sir, kadalasan mabibili nila yung mga gawang Luna, Apayao? Yung mga produkto nito, sinaya, pwede nyo puntahan dito and then may mga pasalubong center na nagtitinda ng mga produkto ng Apayao. And
And then meron din tayo sa may Tourism Information Center dun sa may Quirino. May pasalubong center dito siya. Pati yung mga handicrafts and then mga food na pwedeng panregalo, pwedeng iuwi, pampasalubong, meron na rin tayo doon. Karamihan doon mga gawa sa kasaba at saka gawa sa rice. Very fashionable at the same time, yun, ethnic yung ano, may touch ng ethnic siya. Scoopers, after nyo ngang mamasyal dito sa Luna, Apayao, at syempre maghahanap kayo ng pasalubong, mga produktong may kinalaman sa Luna, Apayao, mamasyal kayo dito sa Katako. Hi Scoopers! So, itatry natin yung different flavors ng wine nila at isa doon ay ang Bugnay wine and gawa siya sa Bugnay fruit extract. Isa sa mga kakaibang matatagpuan nyo na locally made, syempre dito sa Apayao. Taste test! Cheers guys! Masarap. Malalasahan mo yung tapang sa una, pero after nun, ang sarap sa dila. Yung fruity taste niya, yung pagka-berry taste niya is matitikman mo siya. And syempre, papakita ko na lang, may ube wine sila dito. And tropical mix. And syempre, yung mga pinakita pa sa inyo sa clip. Saya. Linaw ng tubig guys, oh. So, hindi naman ganun kataas yung tubig dito guys. Nasa ano lang. Hanggang dito lang guys. So, kayang-kaya. Hindi komplikado kasi ang ganda nga ng mga bato guys. Kitang-kita niyo yung tubig. So, hindi siya nakakatakot tawiran. Exped charcoal, baka naman. Sponsor. Okay po. For ating safety. Ito na yung pinag-uusapan natin, Joms, na exercise na di natin magawa-gawa. Ganda ng flowers. Medyo nakakahingal guys, pero sakto lang and exercise na din. Masaya. Mas mababa po siya. Madarak. Pinakamataas po is yung Padarat. Dito po yung pinaka-peak dito sir. Doon sa taas po, nakikita mo yung tatlong barangay dito sa amin. Tulad niyo po. Ang mali namin, nagdala kami ng mga gamit-gamit. As possible, wag kayong magdadala ng mga gamit kasi may dadaanan kayong medyo masikip, makakaharang yung mga gamit na dala niyo. So yun yung pagkakamali namin. Guys, so we're about to end the Mother Rock. And next to this is yung Father Rock.
Ang challenge din lang kasi ngayon is kakaulan. Then, kaya medyo madulas. Pero kapag, ano naman, hindi naman, kapag syempre good weather naman, mas madaling nakakakit. Yung sundo namin, si Sir. So guys, kakatapos lang namin ng rock formation dito sa Yes guys. Luna Apayao. Ayan, medyo pawis-pawis pa. Pero guys, sobrang enjoy. Ano ang pangalan ng rock formation? Father. Marag? Marag rock. Marag Formation. rock formation. Yung sinasabi niyang father, yun yung inakyat namin guys. Yung, mali. di ba yung una yung father? Ay, yung Mother muna ang ang Sorry, umpisa, tapos next is yung mother. So dalawang stage siya. And guys, kung tutuusin, medyo madali siya kapag tuyo yung mga rocks, kaya kapag medyo basa, expect niyo na medyo lang naman madulas. Pero mas magandang magsuot kayo ng proper shoes, syempre, Yes. for climbing. And socks, magandang socks na makapit dun sa shoes nyo para wala namang maging problema. Yun talaga yung unang priority, yung sapatos. Kasi madulas talaga. And then may mga part na matutulis yung bato, so kailangan nyo lang talaga mag-ingat. Yes, alalay lang din sa sarili, pero ayun nga, once na nararating mo na yung tuktok is Yes. Pag nakita mo na yung tok-tok guys, yung pagod mo, pag nakita mo yung view, mawawala yung pagod mo, sobrang worth it talaga. yes guys. So at saka hindi ganun ka mahal hindi mahal yung fee. Mura yung fee. Mura yung fee. Guys, yung fee sa tour guide 200 pesos lang, pero yung effort na ginagawa ng tour guide pang 'di ba sa ibang lugar, aabutin na yun ng 1,000 guys, to be honest. Hindi ako mapapahiya sa inyo pag pumunta kayo dito. Worth it talaga. See you. Hanap nyo ba ay adventure scoopers? Tara na't subukan ang Dupag Rock Formation, isang natatanging geological rock formation dito sa Luna, Apayao. Ang pag-akyat sa Dupag Rock Formation ay masasabi kong isa sa pinakamagandang experience. Hindi madali sa umpisa, pero pag narating mo na ang pinakatuktok o taas na bahagi nito, mawawala lahat ng pagod at mas ma-appreciate mo ang likas na kagandahan. Para sa akin, ang paglakad pataas ay isang paglakbay ng sarili kung saan makikita mo ang iyong tunay na lakas at kahinaan. At sa bawat hakbang, mayroon bagong tanawin at bagong pag-asa. Agyaman ng amay na suportayo. Okay, so nais pala kayong batiin ng good afternoon, sir. Bali ako pala si Edmar po. Just call me Manong Tour Guide na lang. So, ako muna yung magiging liwanag nyo ngayon, sir, ha? Liwanag sa dilim. Parang binata at saka dalaga lang po yun dyan, sir. Ayan po silang dalawa. Kung ba kayong lalaki nang liligo sa babae, pero yung babae punta po siya, di ko lang alam kung buntis na po yung babae. Dito na kasi mga kapalisi natin. Ito pala yung mga tinatawag natin insect buster. Ang kabalikat, yun po, sa gitna po. Ay, nice. Yeah. At saka sir, dito po tayo. Kamay na kamalik ko. Hello. Nasa loob kami ng Lusok Cave. Kaway ka naman dyan, kuya. Yan. Siyempre, ikaw. Okay, sir. Ay, parang gusto ko yan. Yun.
Maganda at tahimik na lugar, mabubuting tao. Hindi namin makakalimutan at nagpapasalamat. Mula kay Miss Judith na nagpatuloy sa amin, kay Miss Lovely Jane na tumulong sa amin, Local Government Unit of Luna, Apayao, Tourism Office, Sir Terence, and Miss Almira, maraming salamat po. Hindi ka aayaw dahil mabubusog ang puso mo ng pagmamahal mula sa Apayao. Welcome. Bash nyo ako dun sa vlog ko kapag hindi masarap to. Bakit, Abra? Para makita ang likas na kagandahang obra ng Abra.